preach doon. So, napilitan ako ngayon magmadali ng outline. Kasi may outline ako para doon sa isang church. So, kayo pala ang kakausapin ko. Okay. So, ngayon po, sa mga naka-attend na o mga nakarinig na ng aking mga preaching, alam niyo siguro na medyo soft ako na preacher. Di ba? So, ngayon, tingnan po natin kung ano yung mensahe sa atin ng Panginoon. Buhay po ni David at ni Solomon ang pag-aaralan natin. 1 Kings chapter 2, verse 1 to 3. Pero ang focus natin dito yung 2. Tingnan natin kung anong mensahe ng Panginoon sa atin. Tayo pa yung lahat. 1 Kings chapter 2, verse 1 to 3. So nakita niyo na po, sundan niyo na po ako sa inyong mga mata. Sabi po dito, now the days of David drew nigh, that he should die, and he charged Solomon his son, saying, I go the way of all the earth, be thou strong therefore, and shew thyself a man. 3. And keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his statutes and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself. Tayo manalangin. Ama namin banal sa mga pangyayari sa lahat, Panginoon, marami pong salamat sa tuwing pagkakataon na makakausap ko, Panginoon, ng inyong mga anak sa lugar na ito. Dalangin ko, Panginoon, ang presensya ng Banal Espiritu sa aming kalagitnaan, paunahan mo kami, kung mo aming mga kaisipan at aming damdamin, upang marinig namin, Panginoon, ang mga salita mo na nais mo aming matutunan. Lord, salita mo to, araw mo to, mga tao po to, Panginoon, ikaw po ang bahala sa kanila. Maraming salamat po. Ang lahat po ng papuri at salamat ay binibigay po namin lahat sa inyo sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Okay. Now, ano po kaya ang matututunan natin sa isang aral o sa isang experience na isinulat thousands of years bago tayo? Or even thousands of years bago dumating ang Panginoon sa Kristo? Meron ba tayong matututunan? Ano ba yung significance ng Old Testament? Kasi maraming mga pastor ngayon nagsasabi na hindi na dapat pinag-aaralan ng Old Testament. Kasi old na yan eh. Tinupad na ni Kristo lahat yan eh. Wala na tayong matututunan dyan kasi lahat ginawa na ni Kristo eh. Gano'n kaya katotoo yun? Tandaan natin na we are commanded to study the whole counsel of God. Whether it is Old Testament or New Testament, as long as it is included in the Bible, kailangan nating pag-aralan. Kaya maraming Kristiyano ngayon, yung nahahatak na kung ano ng denomination, kaya maraming Kristiyano ngayon nagbabalik Islam. Diba? Kaya maraming Kristiyano ngayon nagsasaksi ni Jehovah. Bakit? Ay, dito namin nakita ang katotohanan. Whereas, in reality, hindi nila alam ang katotohanan. So, paano natin? Ano ba matututunan natin? Tingnan natin dito. Sabi dito, sa verse 2, ito yung magiging focus natin. Tinanong ako kanina nung natin. Sabi niya, Pastor, ano po yung title niyo? Yung mga nakarinig na sa akin mag-preach, usually hindi ako magbibigay ng title, right? Kasi kung ano yung mismong verse, yung chapter, yun lang pinakang-title ko. Pero this time, sabi ko nga, sige, bigyan natin ng title. The young man called to be a man. A young man called to be a man. Pastor, si Solomon yan eh. Remember, dito sa pagkakataon ito, kinakausap ni David si Solomon as a son, bilang anak. Now, tingnan muna natin. Saan ito nakasulat? 1 Kings. Ano ang Kings? The King is the book of chronicles ng mga naging mga hari. So, ibig sabihin, Solomon is destined to be a king. Kasi nasa chronicles ng mga kings. Dito at present, si Solomon is the son of the present king. Sino yon? Si David. Sino si David? Kung titignan natin, si David is ordained by God to be the king of Israel. Right after Saul. Pinili ng Panginoon to. From the heart of God, David came. So, ibig sabihin, malapit sa puso ng Diyos ito si David. Pero sa pagkakataon ito, si David ay hindi na yung katulad ng David na inordain ng Panginoon.
Why? Because David committed sin against his God. Tandaan natin, yung later part ng buhay ni David, hindi naging kaaya-aya sa Panginoon. Paano magiging kaaya-aya? Tingnan nyo, si Solomon. Si Solomon ba karapat-dapat na i-ordain ng Panginoon? Kung gagamitin natin ang pamantayan ng tao, hindi karapat-dapat si Solomon maging hari o hindi pwedeng ma-ordain si Solomon. Why? Sino ba si Solomon? Sino nanay ni Solomon? Sino nakakalang kwento dito? Sino nanay ni Solomon? Sino si Bathsheba? Bulong kayo ng bulong. Pag tinatanong kayo, ayaw sumagot. Pag may nagkasalita, sagot kayo ng sagot. Sino si Bathsheba? Asawa ni Uriah. Sino si Uriah? The faithful soldier of David. Paano naging asawa ni David si Bathsheba? Pinlano ni David ang kamatayan ng asawa. Now tell me, gawain ba ang anak ng Diyos yan? Pinlano ni David ang kamatayan ng asawa. Pinadala niya sa battle. Actually, una, inintay siya eh. Di ba kasi nagkasala siya? Gusto niyang sapingan ni Uriah yung asawa niya. Custom sa kanila na kapag nasa battle, hindi pwede makisiping. Kasi kailangan mo yung lakas mo eh. Kailangan mo yung purity mo to go on the battle. So hindi ginawa ni Uriah. Ganun katapat si Uriah. Kahit itinutulak na siya ng hari, sige gawin mo to, pinapayagan kitang gawin to, magpaasaya ka. Pero naisip ni Uriah yung kasama niya. Nagtitiis. Ganon kapino itong si Uriah. Pero ang ginawa ni David? Dahil doon sa asawa, dahil kay Bathsheba, pinlano ni David ang kamatayan ni Uriah. Pinadala sa gera. Ang sabi sa mga generals, ilagay niyo sa unahan. Pagka may hindi nadalan, umatras kayo. Iwanan mo. Ano nangyari? Namatay si Uriah. At naging asawa niya si Bathsheba. Si Bathsheba ang naging ina ni Solomon. From the very beginning, sinasabi sa Psalms, behold, I was shaken in iniquity and in sin did my mother conceive me. Nangyari lahat yung kay Solomon. Ipinaglihi, nabuo, at ipinanganak sa kasalanan. Now, bakit siya inordain ng Panginoon na maging susunod na hari? Ang daming anak ni David. During this time, bumagsak na ang pamilya ni David. Why? Dahil he go against the will of his God. Tayong mga Kristiyano, anong pinalaman nito sa atin? Noong na panahon pa yan eh. Ano pinalaman yan sa akin? Ano pinalaman yan sa atin? Ano pinalaman sa church niyan? Ano pinalaman sa buhay natin? Tingnan natin. So makita natin dito that even Solomon, kung gagamitin natin ang sukatan ng tao, hindi rin karapat dapat maging hari si Solomon. Bakit? Lalong-lalo na i-ordain ng kanyang Panginoon. Because from the very beginning, Solomon is designed from sin. At tandaan niyo yung pangangulo niya, nakasala sa 10 utos. At ilang generation ang kailangan maparusahan. Pero Solomon was chosen and ordained by God. Ano ibig sabihin? Gano'n pa kasamang tao? Gano'n ako kasamang tao? O gano'n ka katinong tao? Tingin niyo. Bakit iniisip natin, marami sa atin ang iniisip, na hindi tayo karapat-dapat sa gawain ng Panginoon? Bakit maraming tao yung ginagamit na dahilan? Ay, pastor, hindi siguro ako katawagin ng Panginoon dyan kasi ganito ako, ganyan ako. Ay, pastor, siguro ganito ako kasi ganito. Ginagamit natin ito ng mga dahilan. Pero ito, thousands of years ago, pinatunayan ng Panginoon that it is not where you came from. It is what God made you. Hindi pinag-uusapan dito kung mamamatay tao ka. Ang dami kong kilalang pastor, dati yung sa Bilaguan. Last week,
Nag-service kami, nag-ministry kami sa Muntinlupa. At ang dami ko nakita pastor sa loob ng ulungan. At meron ko nakilala mga pastor na lumaya na at naging matitinong pastor. Huwag niyong hayaan na gamitin ng demonyo na ibabalik sa inyo yung mga kasalanan na gawain niyo para lang ma-PM o para lang hindi magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Marami sa atin ngayon, ganun ang nangyayari eh. Ginagamit ng demonyo yung mga nakaraan mo laban sa iyo para hindi ka magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Hindi matutuwa ang Panginoon sa iyo. Marumi ang kamay mo. Hindi matutuwa ang Panginoon sa iyo. Madumi ang buhay mo. Hindi matutuwa ang Panginoon sa iyo. Sila ang pamilya mo. Remember, Christianity is not a collection of malilinong tao. Sabi nga ng Panginoon, kung malilinong na ng tao, wala na siya dahilan para mapagod sa krus. Matitino na kayo eh. Langit na kayo pupunta. That is why the Lord Jesus Christ was crucified. Dahil ang kinukulekta ng Panginoon ay yung mga taong masasama na dadalhin niya sa kabutihan. Yung mga taong papunta sa Ebreo, dadalhin niya sa kalangitan. Kaya isinulat itong chronicle na to para maunawaan natin. Kahihiyan ito eh. Di ba? Kahihiyan ng hari ito eh. Bakit kailangan ay pasulat? And in the later part, ano nangyari kay Solomon? Di ba Solomon became the wisest king? The strongest king. The last king of the United Israel. Alam niyo ba na ang Israel ay hati? May north at saka south side. Hati ang Israel. Ang kingdom of Israel. Pero na panahon ni Solomon, siya yung last to ever king a United Israel. You see? Yung mga privileges na binigay sa kanya ng Panginoon. Now, anong matututunan natin? Ang sabi dito ni David sa verse 2, I go the way of all the earth. Kung titignan niyo sa Joshua 1:7 at saka 13, pag ginamit yung salitang I go, itong salitang ito, pag ginamit ito, ang ibig sabihin ng isang tao ay nagpapaalam na. Alam niya na mamamatay na siya. Akit kayo sa verse 1. Napansin niyo doon? Ano sabi doon? The days of David drew nigh. Alam ni David na mamamatay na siya. Pinasabihan na siya, pinasabalian na siya ng Panginoon sa pamamagitan ng prophet. Because of your sins, because you violated God's word, because you violated God's discretion, direction. Ang sabi, mamamatay ka. Lahat tayo. Ang sabi ni David dito, I go the way of all the earth. Ano ibig sabihin? Lahat ng tao sa mundo dadaan sa isang daan. Ano yun? Ang kamatayan. Anak ka man ng Diyos o hindi ka anak ng Diyos, darating at darating ka sa punto ng kamatayan. Ngayon ang tanong, anong klaseng kamatayan? Ako, ang totoo, nagdadalamhati pa rin ako hanggang sa ngayon. Sabi nga ni Pastor Bong, Pastor, pahinga ka muna. Sabi ko, Pastor, pag nagpahinga ako, baka tuluyan ako magpahinga. Bakit? Ang totoo, durog na durog pa ako hanggang ngayon. Durog na durog pa po ako hanggang ngayon. Imagine, pumunta ako dito sa inyo, dalawa kami lagi. Ngayon, pumunta ako mag-isa. Remember, nagra-ride ako, dalawa kami lagi. For the longest time, for 25 years. 2014, pinagyayabang namin sa inyo, tinestimony namin dito, di ba? 2014, na sinabihan siya mamamatay siya. Sabi sa akin ng doktor, bumirma ka na ng waiver. Kasi mabuhay man yung asawa mo, gulay na yan. Sabi ko sa doktor, willing po ako mag-alaga ng gulay. Do what you have to do. Tapos nag-pray ako. And then binigay ng Lord. 2014 hanggang 2024, that's 10 years. Kaya yung asawa ko, nung binawian ng buhay sa hospital, with all the equipments, with all the doctors, with all the nurses, with all the medicines na nandun lahat. Pero sa loob ng hospital, binawian ng buhay ang asawa ko at wala silang lahat na gawa. Nung binawian ng buhay ang asawa ko, sabi ko sa kanya, Mami, I thank the Lord. Lord, thank you for the 10 years.
Bakit? Bago mamatay ang asawa ko, nag-series ako ng lecture about heaven. Kasi lagi na siya nagtatanong, Daddy, ano ba ang heaven? Pagdating ko ba sa langit, ang Lord kagad na sasalubong sa akin. Sabi ko sa kanya, yun ang pangako niya eh. Remember ang sabi ng Lord sa Word, good and faithful servant, enter into my rest. Hindi masasabi ng Panginoon yun sa'yo kung hindi siya sasalubong sa'yo. Sabi ko, pagpasok mo doon, yung nag-ligtas sa'yo, yung creator mo, will be the first na makikita mo. At yan, sarap pala. Sabi ko, alam mo ba, na pagdating mo doon, hindi mo pa ako maaalala. Sabi niya, bakit Daddy? Sabi ko, this is not because doktrina natin na kapag namatay ka, mawawala ang memory mo. No. Iba ang timeline ng langit, iba ang timeline ng lupa. Ang sabi ng Bible, a day with the Lord is what? 1,000 years. So sabi ko doon, namin pagdating ko sa langit, susunod ako sa iyo. Pero, dito sa amin sa lupa, nakaka-100 years na, doon sa inyo sa langit, ilang minuto pa pala. At magugulat ka pag nakita tayo doon. Baka sabihin mo pa, alis ko lang kanina. Kapapasok ko lang kanina, ba't nandito ka na? Because the day with the Lord is 1,000 years. Yun po yung peace na meron tayo mga Christian. Now dito, si David knows na pag buhay siya sa lupang ito, sa piling siya ng Diyos pupunta. Although, alam niya na makasalanan siya. Although, alam niya na na-offer niya ang God, ang kanyang Panginoon. Kaya yung mga taong hindi naniniwala doon sa once saved, always saved, sorry kayo. Kasi bakit? Ang Diyos namin can preserve us until dumating kami sa kanyang harapan. Ano sabi ng Panginoon? Walang sino mang malalagay sa aking mga kamay. And the same way, copy ni David. Alam ni David ang mga kabulusok ginawa niya? Alam ni David ang mga kasalanan ginawa niya? But David repented. Nagsisi si David. At payag siya pagbayaran ng kanyang mga kasalanan. Kaya si David secure. Na pag umalis sa lupang ito, pupunta siya sa kanyang Panginoon. Ano pinagkaiba niya sa atin? Ang pagkakaiba na panahon ni David, si Jesus Christ is a promise. Pero sa atin ngayon, Jesus Christ is absolute. Ginampanan niya na, nagawa niya rin pagtutubos. Kaya pangako ng Panginoon, sinabi mo pagdating doon, lalo kang mansion, it will be. Yun yung ating peace. Yung asawa ko, hindi ako nagtampo sa Panginoon. Although, meron ako karapatan, palagay ko. Bakit? Naglilingkod ako sa Panginoon eh. Tapos, gagamitin mo ko, kinuha mo partner ko. Ang prayer ko, gumaling siya eh. Pero kung tutusin, wala rin dapat ipitanto. Why? Lahat naman tayo darating sa punto na doon. Although ako, nagigilib ako, masakit. Kasi bakit? Nalulungkot kasi ako. Every time na gigising ako sa umaga, feeling ko may katabi pa rin ako. Every time nabababa ako, sasakay ako ng motor, hindi ko may kasama pa rin ako. Every time na magpapatakbo ako ng mabilis, hinihintay ko na may sumaway sa akin. Kailangan ko ng panahon para makarecover. Bakit? Ilang taon, 25 years, nakilala ng katawan ko na may kasama ako. And all of a sudden, nawala. Yun yung lungkot natin. Yun yung lungkot ko. Yun yung napakahirap labanan. Kaya alam niyo yung mga sinasabi natin, di ba pag nagka-counsel tayo, huwag kang wala na. Everything in God is God's plan. Diba huwag kang mag-alala. Makakamove on ka rin. Huwag kang mag-alala, nasa langit siya. Alam niyo ba, actually, it doesn't help. Kasi pag nag-iisa ka na, kakainin ka ng lungkot. Now, next. Sabi dito ni David, I go the way of all the earth. Anak, sabi niya kay Solomon, mamamatay na ako. In simple word, sinasabi niya, anak, mamamatay na ako. Kung ikaw pa mamamatay na, ano ang ibibilin mo sa anak mo?
Ano sasabihin mo sa anak mo? Yung mga buhay nga na magulang, di ba? Pakaraniwan sa bibig natin, anak, huwag mong gawin yung bagay yung ginawa ko na. Sa pagdaanan ko na yan. Tama? Anak, huwag mong gawin to, naranasan ko na yan. Lahat ng pagtutuwid, itinuturo natin sa ating mga anak. Bakit? Naranasan na natin eh. Ayaw na natin daanan nila. So dito, gano'n na sinasabi ni David. I once go the way of this world. Sinunod ko yung gusto ko, Solomon. Ang sinasabi ni David, huwag mo nang danasin yung dinanas ko. If you want to be blessed by God, baba ka. Tingnan mo yung verse 3. Ang sabi dito, and keep the charge of the Lord, thy God. Ang sabi ni David, sundin mo ang iyong Panginoon. Sundin mo ang tinuturo ng kautusan. Tandaan nyo, itong salitang, I go the way of all the earth, kinopya lang ni David kay Joshua, which is 300 years before him. Kasama ni Moses si Joshua. At sinabi ni Joshua to, Joshua 1:7, Joshua 13. Ngayon, kinukot ni David. Why? Kasi alam ni David, yung katalinuhan ng mga salitang yun, ihanda mo yung susunod sa iyo. Ngayon, ang tanong, tayo po ba mga magulang ihanda natin yung ating mga anak na susunod sa atin sa Kristyanismo? Tinuturuan ba natin sila? Pinapalaki ba natin sila sa Kristyanismo pamamaraan? Paglakad ng buhay? Sinasabi ba natin sa kanila yung mga tama at mali? Nadadala ba natin sila sa church? O kung sinabi ng anak mo, Daddy, hindi ako magsisimba ngayon, tatapusin mo ito. Nasa stage 3 na ako, stage 4. O, kung sinabi mo, sige anak, alis na ako. Daddy, anak. Ang bihira. Di ba? Daddy, manonood na lang ako online. Remember, there is a reason why Hebrews 10:25 was written. Ang sabi doon, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. It is an instruction. 1,000 years ago. Bakit sinabi sa atin ngayon? Kasi alam ng Panginoon ang nangyayari itong era natin. That everything will be online. Saan ka nakakita? Nag-glorify ba pagtingin niyo ang Panginoon kung nasa bahay kayo nanonood kayo dito? Habang nanonood ka, nagumulat ka ng pinggan. Habang nasa bahay ka, nanonood ka rin ng TV. Habang sa bahay ka, may ginagawa kayo ibang bagay, hindi ka nakafocus, nakakonsentrate. That is why the Lord said, not forsaking the assembly of ourselves together, yung physical na attendance mo is needed. Why? Yung mga kapatiran natin na may pinagdadaanan, kailangan ng presensya mo. Paano ka makakatulong sa mga kapatiran na wala na dito? Di ba? Presensya ang kailangan, hindi absensya. Di ba? Tapos susunod doon, absent ako. Absent din siya. Diba? Tapos susunod doon, si pastor na naman, saka yung camera nandito. So, yung text namin open yan, papadala lang namin, Gcash. Ang bihira. There is a reason why all the instructions were given. Hindi yan binigay para may padamuti o para mabasa lang natin. Now look at this. So, nakita na natin, that is why ayoko magbigay ng outline. Kasi kuminsan, yung outline ko, actually, it is a mental guide. Pero kuminsan, hindi ko rin siya nagagamit. Now, sabi dito, David was ordained by God. Tama? King of Israel for 40 years. At the age of 70, kinuha siya ng Panginoon. Sino si Solomon? Now, si Solomon is a son from sin. Anak siya sa pagkakasala at sa kasalanan siya ginawa. And yet, ordained and used by God. Ngayon ikaw, isipin. At sinangon ako sa broken family, dapat magpaka-broken na rin ako. Ano sabi kanina ni brother, it is a free will. Choice mo yan. Pero huwag mong sisisihin ang church o Panginoon. Bakit? Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos eh. Ang dami dyan na hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang dami dyan hindi kinokonsol ng Panginoon. Pero ikaw pinadala ka sa church na to. Tapos gagamitin mong ideology ng lahat ng mga taong walang Diyos. Alam niyo ba na mas malaki ang responsibilidad ng mga tao na kakilala kay Kristo kaysa doon sa mga tao hindi nakakilala? Kung nakakilala ka sa Panginoon at tinalikuran mo ang Panginoon mo, mas malaki
ang pananagutan sa Diyos. Tandaan yan. Everybody was given the opportunity to know Christ. And everybody was catered the same. Pare-pareho ng means of salvation na binigay. Pero kung tinalikuran mo yun, huwag mong sisihin ng Panginoon. Kung pagising mo isang araw, nasa impihan mo pa. Ang kamatayan, tandaan nyo, hindi mo siya pwedeng ipagkasubo. Yung asawa ko namamatay, wala na akong chance to pray. Pagpigil ng mata niya, yun na. Huminga lang ng dalawang malalim. Kala ko natutulog. Nung pag-isip, ginawa ko yung bata ko namin, kasi na. Umayos ka na nila. Hindi na nagre-respond. Tinanong ko yung dibdib niya. Mababa ang tolerance sa pain. Tinanong ko yung dibdib niya, hindi na nagre-respond. So nag-CPR na ako. Wala akong pagkakataon na kausapin siya. Hindi wala akong pagkakataon magdasal. Napinaw siya ng Panginoon. Ganun. Pero I thank the Lord. Kasi napinuha siya ng Panginoon. Mapayapa. Di ba naturo ko na sa inyo na pag-usapan natin dito? Even your death will testify of your salvation. Ang mapayapa o kamatayan ay Panginoon at Lord Kristiyano pa. Yung mga hindi Kristiyano, nagbabattle pa yan. Humahabol. Pero mga Kristiyano alam ng Diyos, pagdating sa kamatayan, inihahanda ng Panginoon. At matatanggal nila ang kamatayan ng maluwag. Bakit? Dahil pag-isig nila, ang sumusundo sa kanila ang mga anghel ng Panginoon at hindi mga demonyo. Alam niyo kung bakit nag-i-struggle yung maraming namamatay? Kasi nakikita nila yung sumusundo sa kanila. At yung manifestation, physical manifestation, nakikita ng mga tao. Testimony yan ng isang sumulat ng comics during the time namin, si Father Alberto. Pani siya. At doon siya naging Kristiyano. Bakit? Yung nanay niya, diboto katoliko, diboto sa mga santo. Pero nung mamamatay na, pag-iibig siya ng bendisyon, nagwawala. Tapos sabi na niya, I don't want to go to hell. Mga impyerno, mga demonyo, gano'n na. Hanggang sa namatay yung nanay niya. Kaya nag-isip si Father Alberto. Sabi niya, bakit kayo gano'n ng nanay ko? Eh siya yung nasa ilalim ng Vatican niya, kaya nag-iingat ng mga libro. So binansa niya ang Greek at saka Hebrew ng Bible. At doon niya natutunan ang tunay na turo ng Biblia. Ang tunay na salvation. Doon niya nakita. See? Eh ikaw, ang dami mo na nakita na namamatay na nahihirapan. Nakakondi ka ba? Huwag mong hintayin na ikaw na bago ako nilala. See? Look at this. So si Solomon is unworthy. Kung titignan natin, ang basihan natin ay yung pamantayan ng tao. Tama? Ang politiko lang sa atin may mga patay tayo. Ang pastor natin, diba? Ang higit natin sa mga pastor. Lahat pinapansin natin, sa totoo lang. Diba? Pag sinabi kang pastor, nakatungkong ka sa numero. Ang dami mong hindi pwedeng gawin, pati sabihin. Minsan lang ang makapagsalita ng hindi tama. Diba? Ano yung klaseng, kung minsan ang persecution, pinakamahirap ng persecution na gagawin sa ng church. Alam niyo ba yun? Pero dito, tignan nyo. Solomon, ordained by God, came from a sinner's blood. See? Look at this. So, ano pamumunahan ni Solomon? It's God's people. The chosen nation of Israel. Naglagay ang Diyos ng isang, kung tutusin, hindi tamang tao sa isang nasyon na kanyang pinili. Anong dahilan? Tandaan nito, God is not choosing you dahil sa gravity ng pagkatao mo. Diba? Hindi pinipili ng Panginoon ng isang tao dahil sa gravity ng kanyang pagkatao. Hindi nagiging lingkod ng Panginoon ng isang tao dahil sa pinanganak siya sa isang mabuting pamilya o sa isang mayamang pamilya o sa isang aral ng pamilya. Magugulat kayo, marami pa sa walang aral. Tandaan niyo sabi ng Bible, God chooses the base to confound the wise. Pinipili ng Diyos yung mga tao para
Di ba Jesus Christ mismo? Ano sabi ng mga Israelite? Di ba anak yan ng ano, isang karpentero? Bakit ko nasasabi yung mga bagay na yan? Bakit? Kasi kung minsan tayo mga tao, we equal. Di ba yung mental capacity ng tao doon sa kanyang kabuhayan? Alam niyo ba maraming iniidolo yung mga scientists? Walang aral? Einstein. Ano natapos si Einstein? Grade 6 dropout. Sino nag-invento ng bombilya? Yung mga nag-aaral. Thomas Alva Edison. Ano natapos si Thomas Alva Edison? At saan niya na-invento ang bombilya? Di ba sa sapsaban? Nakikiulog siya doon kasi sabi ng pari, sinulatan ng nanay niya. Bolo yung anak mo, ang hirap turuan, hindi marunong, ikaw na ang bahala dyan. Nung dumating yung sulat sa nanay niya, tinanong ni Edison. Nay, ano sabi ng teacher ko? Kasi during that time, mga pari ba nag-aaral ng school? Ano sabi ng nanay ni Edison? Anak, ang sabi ng school, genius ka daw. At wala na daw silang faculty para turuan ka, ako na daw matulong sa'yo. Yun ang sabi ng nanay niya. Di ba, wala na yun. Ginawa namin niya, tinuruan siya. Kasi, kaya siya pinatanggal sa school, tinanong siya ng pari, anong gusto mong mangyari pagkalaki mo? Sabi ni siya sa Alva Edison, paliliwanagin ko ang buong mundo. Sabi ng pari, si Raul, umuwi ka na. Inuwi siya. Tapos sinulatan yung nanay niya. Now, doon sa sapsaban, nag-experiment si Edison. Gumagamit siya, una, hay. Diba? Sunod, nilaglag na buhok. Uy, umilaw. So ginawa niya, nilagyan niya ng garapol. Kaya lang, may hangin pa rin sa napuputol. Sinubukan niya vacuum. Nakagawa siya ng incandescent lamp. Nung naging sikat na siya at napailaw niya na ang buong mundo, sabi mo bang tao, namatay yung nanay ni Edison. Habang nililigpit niya, nakuha niya yung letter. Nakita niya. Nung binasa ni Edison, nabasa niya kung ano tuloy na sinasabi yung sulat. Bobo ang anak mo, hindi matututo ng kailanman. Ikaw na ang bahala dyan. Umiyak si Edison. Isang bobong bata na gawa ng nanay na naging inventor at pinaliwanag ang buong mundo. Now look at this. Kung tingin mo, hindi ka karapat-dapat sa gawain sa pinalalagyan mo ngayon bilang isang Kristiyano, take a look. Bakit? Ang pumili sa iyo ay ang Diyos, kaya ka nandito. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Umilaw ka. Painawin mo. Ang sabi ng Bible, ye are the light of the world. So, ano gagawin natin? Magluwanag ka. Now, ito. Pansinin nyo dito. Sa verse 1, nakikita nyo, ang sabi doon, hindi nakikiusap si David kay Solomon. Ang sabi dito, pag tinignan niyo sa dulo, sabi, and he charged Solomon his son. David charged Solomon. Ano ibig sabihin? Inutusan ni David si Solomon. Hindi niya pinakiusapan. Kung minsan yung mga anak natin, pansinin niyo, hindi tayo sinusunod. Bakit? Kasi ang tono natin laging nakikiusap. Kapag ang isang bagay ay pagtutuwid, kailangan ang tono mo pagtutuwid. Huwag kang makiusap. Charge them. Kaya dito, charge si Solomon, ni David ang anak niya. Pag wala na ako anak, ito ang gawin mo. Tayo mga magulang, ganun ba tayo sa ating mga anak? We charge. Pambira, pag inutusan mo, anak, magugas ka nga ng pinggan. Mamaya na, daddy. Anak, ayusin mo naman yung kwarto mo. Mami, mamaya na. You charge them. Why? Kayong mga kabataan, huwag nyo isipin na inaalila kayo, pinag-uhugas kayo na pinag, naglalaba kayo ng damit nyo. O pinag-ulinis kayo ng kwarto. Why? When you become a parent, gagawin nyo rin yan. You're just being trained. Kaya tayo mga magulang, we charge them. Bakit ang daming bata nyo nang hihina?
Kasi yung mga bata ngayon, binibaby natin masyado. Tama ang sabi ng Bible, spare not the rod. Kung kailangan mo paluin mo para matutol. Although may batas na tayo ngayon, pag pinalo mo, makakasuhan ka. Pero as Christians, we charge our kids. Pag inutos mo, siguraduhin mo na gagawin nila. Otherwise, next time, gagawin nila ulit. Bakit? Nakalusot eh. Hindi naman ako aanay yung mami. Ang gasalita lang yan. O si daddy, sasabihin lang yan, pero alis na yung mami yan. See? Ang sabi dito, King David charged Solomon. Pero kung titignan nyo dito, ang sabi kay Solomon, gawin mo lahat ang ipinagagawa sa iyo ng iyong Panginoon. Para the decree, para the commandments, di ba? Ibig sabihin, David wants Solomon to be a faithful man. At dito, pansinin niyo, sabi dito ni David, ang nakaano dito, I go the way of all the earth, sa verse 2, colon. Tandaan niyo, pag ginamit ang colon sa isang statement, hindi ibig sabihin na natapos na. Di ba? Pag sinabing colon, this is what you must do. Para bang hindi nagbigay ka na, di ba? Sinigang, colon, tapos yung mga rekado. Eh kung halimbawa sinigang, ay, dapat may toyo ito. Dapat may sibuyas ito. Kapag may nasa colon na hindi mo sinunod, hindi mo ma-accomplish kung ano yung sinasabi sa iyo. Kung sinigang mo, lulutuin mo, colon, lahat ng rekado doon, yun ang titingin mo. Huwag yung mga adobo. Dahil pag niluto mo yun, kahit anong gawin mo, hindi siya magiging sinigang. Tama? Kaya dito, nung sinabi kay Solomon dito, colon, be thou strong therefore. Nung sinabing be thou strong, usually, courageous ang ibig sabihin ito, matapang. May paninindigan, tumatayo. Saan? Pag tinignan mo yung tree, tumatayo sa panig ng Diyos. Yung mga magulang, gusto mo magkaroon ng matinong pamilya, pero ayaw mo tayong tumayo sa panig ng Panginoon. Gusto mo maging godly, maging Kristiyano yung pamilya mo, pero hindi mo naman sinasawata yung mga anak mo kung ginagawa mo na yung mga bagay ng kabunduhan. Ay, okay lang yun, panahon na nila ngayon eh. Kasi ano na yun eh, Gen Z. Gen Z na ngayon eh, kaya nakunawa ko ng ba't nila ginagawa yan. Tandaan nyo, the requirements of God is still the same, never changing. So follow the will of God. Bilang mga magulang, charge your kids, charge your children. Ito, yun sa physical na anak. What about your sons and daughters in the ministry? Yung bang mga naakay nyo dati, nandito pa rin? Yung bang mga na-invite nyo dati, nandito pa rin? Anong kulang at anong nagkamali? You did not charge them. Hindi nyo sila tinuruan at tinutusan kung paano maging matatag. Hindi nyo sila tinuruan kung paano makilala ang kanilang Panginoon ng dilim. Tandaan nyo, ang utos sa atin, go ye therefore and preach and teach them whatsoever I have commanded you, and lo, I will be with you, even to the end of the world. Kasama po sa ibinigay sa ating utos. Tandaan nyo, hindi nakikiusap ako ito na sinabi niyo yun. He is charging the disciples. As you are being charged now. Kayo nandito kayo ngayon, bakit? Kasi sinacharge kayo ng Panginoon. Ilang taon ka na sa ministry? Pabebe ka pa rin. Ilang taon ka na sa ministry? Mananan ka lang sa isang salita na, pabebe ka na. Ano ba muna niya daw? Pinipas na lang ng pasto. Ayoko katabi si sister, ganito. Bakit? Diba? Ilang taon ka na sa ministry? Pero parang ang Kristiyanong mamon. Nag-iinom ng korte, hindi na bumalik. Diba? Sorry ha. Preacher po ako. Hindi po ako lecturer. So kung masasaktan ko kayo, masaktan na kayo sa akin. Diba? Bakit? Tandaan po ninyo na tayo ay papunta na sa huli. Malapit na dumating ang ating Panginoon.
At hindi po tatagal, yung perseverance of the saints, hindi po tatagal ang mga mamon na Kristiyano. Magpasalamat kayo kung pagdating ng rapture, makasama kayo agad. Ikaw nag-iwan ka. Ikaw yung isa ka pala doon sa pinatawag na ano. Ang tawag doon, tribulation saint. Doon pala ako, sa tribulation pala ako. Malarambo. Diba? Ayan na, dumating na yung tribulation. Ano ka ngayon? Iyak. Lord, kunin mo na ako. Lord, ang hirap dito. Alam mo sa pinagdadaanan ko ngayon nag-grief? Kung ikukumpara ko sa mangyayari sa madati na panahon, mas mabigat yung dati. Mas mabigat. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat tayo magpakatibay ngayon habang may panahon tayo. Ano sabi ni Raymond kanina, ni Brother Raymond? Maswerte tayo kasi sa Pilipinas hindi binabawal magdala ng salita ng Diyos, ng Biblia. Hindi pa binabawal sa atin ang mangaral. Hindi pa binabawal sa atin yung mag-share ka ng gospel. Alam mo ba, sa meron part sa Israel na bawal kang mag-quote ng Bible? Pag nag-quote ka ng Bible, tulong ka. Alam mo ba sa US, ibinabawal na rin ang mag-quote ng Bible kasi nakaka-offend daw. Saan? LGBTQIA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Kasi nakaka-open daw ang Bible sa kanila. So, binabawal na yun. Maraming part meron sa mundo ang binagbabawal na ang pagkukot ng Bible at bawal yung tulong sa school. Pero yung cross-dressing, okay. Dito sa Pilipinas, kaya ako naniniwala ako papaluin din ng Pilipinas. Pinabayaan ng gobyerno natin. Di ba? Yung once sa kanilang initingnan nila na privilege, yung privilege yung nila, ginawa nila ng rights. Yung kilalanin mo sila sa kanilang kalalagayan, okay. Pasok ako dyan sa delusion mo, sige. Pero yung gawin mong karapatan niyan, laban sa karapatan ko, bilang normal na tao, hindi na tama yun. Pero ang Pilipinas, tinanggap nila. Di ba nagkaroon tayo ngayon ng Pride Month? Nakita niyo ba kung ano yun? Blasphemy yun. Why? Ang rainbow, palatandaan ng Panginoon na ginawa niya para paalalahanan ng sarili niya at ang mga tao na hindi niya na sisirain o gugunawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. It is the promise of God. Paalala sa Kanya at sa Kanyang mga anak. Ngayon sino gumagamit nun? That is blasphemy. Bakit? It is the property of God. So, yun. Ang nakakalungkot, maraming Kristiyano sumasali din sa ganun. Kasi karapatan ng tao na tulalanin sila na. Karapatan ng tao na bumili ng gusto nila. Yung mga bagay na pwede kang mag-desisyon, yes. Pero yung mga bagay na itinakda ng Panginoon, no. Pag nagsulat ka ba ng bahay ng paint, at saka ng buhit-buhit ng gano'n, nababago ba ito? Ano gagawin natin sa kanila? We charge them. Kasi meron ako mga kilala. Nasa ganung larangan, pero pinipilit na magpakatino at magpakalalaki, magpakababae, at nasa Christian ministry. Hindi ko sinasabi madali ang laban na yan. Mahirap, maliit yan. Because it is the distortion of the devil. At alam niyo ba, yan hindi nangyayari bigla. Ang orientation niya simula sa pagkabata. Diba? Anak mo lalaki. Diba? Biglang sumayaw ng ano ba yung puso ngayon? Diba? Gumagano-ganon yung batang lalaki. Galing yung anak ko. Yung magulang. Tapos nung lumaki yung anak niya, tatakot, ano nangyari sa'yo? Because you do not charge your kids. Diba? Hindi mo tinuruan. Kaya nung lumaki, huwag ka magulat. Kasi kabahagi ka din sa nangyari. Now, look at this. Ano ang ibig natin sabihin dito? Ano pong gusto natin iparating? Christians are more responsible than those who are not Christians. Although meron silang mga mentalidad o meron silang ideology na sinusunod, tayo yung mas dapat
Bakit? Nasa atin ang katotohanan eh. Nasa atin ang Biblia. Nasa atin ang karunungan ng Diyos. Bakit ka sumasabay sa kanila? Bakit hindi ka maiba? See, look at this. Sabi dito, be thou strong therefore. Kapag sinabi ang salitang therefore, ano ibig sabihin? It is in basis of the past. Pag sinabing therefore, pwede naman sabihin, be thou strong. Pero nung sinabing therefore, ano ibig sabihin? Anak, magpakatatag ka kasi ito yung naranasan ko na. Ito ang gawin mo kasi ito yung ginawa ko at ito kinahinatnan. Tandaan nyo, David, nung mamatay si David, hindi kaaya-aya kamatayan ni David. Alam mo ba ang story ni David? Alam mo ba ano nangyari sa mga anak ni David? Bago siya namatay? Alam mo ba nangyari kay Absalom? Alam mo ba nangyari sa anak ni David na babae? Yung anak na babae ni David, ni-rape na sarili niyang anak. And this is the man of God. Yung anak ni David na isa, pinatay ng isa niyang anak. And this is the man of God. Ano pagkakaiba mo? Kapag may nakikita ka nangyayari sa tahanan mo na hindi ka aya-aya at tila pangit ang kinalalabasan, yung good to your God. Baka may nagawa sa iyong Panginoon. Tandaan nyo, God is not concerning His promises. Hindi mo pwedeng loko-lokohin ang Panginoon. Now look at this. Sabi ito, therefore, for that reason, anak, huwag mo lang gawin ito. Di ba sinasabi rin natin sa mga anak natin yun? Anak, huwag mo lang gawin ito kasi dinanas ko yan. Ayaw mo daanan mo. Dalawang magulang at mga anak. Dalawang bagay ang pagbago ko. One, matuto ka sa experience ng magulang mo. Makinig ka sa payo. Makinig ka sa hindi. Makinig ka sa direction na binibigay nila or else. One, daanan mo yung paghihirap na dinaanan nila sa matututo. Kaya yung mga magulang hindi na tatatapos yung pagsasalita. Yung mga nanay natin, dumudugo na yung tenga mo. Pansin mo pare-pareho na sinasabi mo ay because they don't want you na may experience na experience na nila. And they don't want you to fail. Ganon din tayo. If the ministry is failing, it is because the members were not charged. At yung mga members hindi ginagawa yung kanilang dapat gawin. Sa pamilya ganon din. Kapag ang isang pamilya bumabagsak, meaning to say, may mali. Somebody is not functioning according to their position. Baka yung tatay hindi nagiging tatay. Baka ang nanay hindi nagiging nanay. Ang anak hindi nagiging anak. May mga pamilya ako pinuntahan, Bible study, hindi mo alam kung sino nanay at sino anak. Nay, nalabang mo lang dito. Papasok ako mamaya. Nakapagtrabaho na, uutusan mo nga niya, kala mo makabulong. You see? Kaya bumabag sa pamilya, kaya bumabag ang church, bumabag sa kapagawa ng church, kasi meron hindi nag-function according to their position. It's about time. Ang tatay maging tatay, ang nanay maging nanay, ang membro maging membro, ang pastor maging pastor. Let's do our part in the ministry. At pagdating ng Panginoon, tandaan nyo, we all perform for the audience of one. Isa lang ang kailangan matuwa sa atin sa ginagawa natin. Sino yun? Ang Panginoon sa Kristo lang. Hindi ka pumupunta sa church kasi may kaibigan ka. Hindi ka pumupunta sa church kasi baka sabihin niyo pastor, hindi ka pumunta. Hindi mo ginagawa, hindi ka nag-remember ng church kasi para matuwa sila sa'yo, sabi magaling ka. All of us perform for the audience of one. Isa lang ang audience natin. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo lang. Kapag natuwa sa Jesucristo, lahat matutuwa sa iyo. Why? Kasi meron tayong isang goal. Ang matuwa sa Kristo. Kung lahat tayo ginagawa natin niya para matuwa ang Panginoon, then everything will be fine. Pero once na meron isang nag-deviate yan, na ginagawa niya yung bagay na yun, aside from glorifying God, hindi magiging maganda ang takbo. Kasi bakit? May pamilya. Ibig na lahat nakataas na yung kamay, meron isa nasa baba pa rin. Diba? Nakakita na kayo ng gano'n? Pilit mong inaayos na maganda yung performance, na lahat sequence. Diba? Tapos merong isa ayos sumunod.
Diba? Ang ganda-ganda ng picture, pero makikita mo siya. Diba? Lahat magpuputi sa Sunday na, lahat ng color sa Sunday nakaputi. Tapos sa ating naka-black. Naka-violet, naka-red. Diba? Ngayon, pag present na gano'n, saka nakatingin. Sa kanya, agaw pansin. Diba? Kaya yung mga member, hindi na pinakikinggan niya ito, sa kanya nakatingin. Bakit yung ibang kulay niya? Siguro siya yung diba? Pero yung kanta, pag tinanong mo, pagtapos na yung kanta, sabihin mo, ay, tapos na pala. Hindi mo narinig yung kanta, bakit kasi nakatuto ka, bakit sumakin? You see? Kapag ang isa nag-deviate doon sa dapat ng nilalakaran, it will make yung lakad na yan mabigat. Kaya ikaw, kung tingin mo ito yung papabigat, lumapit ka sa pastor mo, pastor, pag-pray mo ako, bakit pakiramdam ko ako nagpapabigat sa inyo? Pastor, hindi ko lang yung spirit ko. Pag nag-preach ka, hindi ko hinihintay yung tamang sasabihin mo. Hinihintay ko, magkamalin ko. Sabi siguro sa inyo, Pastor, kapatid, ito ang solusyon dyan. Lipat ka muna din sa kabila. Hindi. Pag-pray kayo ng Pastor. And that's a good sign. Bakit? Kasi alam mo na may mali sa iyo. Ang pinakamahirap tulungan, yung taong hindi niya alam na may mali sa kanya. Diba? So, ano ibig sabihin? Okay. So, ang tanong dito, paiksin ko na. Natutunan ba ni Solomon yung tinuro ng tatay niya sa kanya? Nagawa ba ni Solomon? Palagay niyo. Paano niyo mapapatunayan? Ecclesiastes 12:13. Alam niyo ba ang Ecclesiastes, Solomon ang sumulat? Pero, nangangaral yan. So actually, ang Ecclesiastes was supposed to prove life without God. Pero ang sabi ng Ecclesiastes, everything is vanity without God. Makuntang mo man ang buong mundo kung wala kang Diyos, walang kaligtasan ng kaluluwa mo, baliwala. Ako, aminin ko, asawa ko, namatay sa kahirapan. Hindi naman kami mayaman. Pero God is always sustaining. Nag-sustain naman ang buhay ng asawa ko. Pero ngayon, sasabihin ko, I'm happy. Why? Kasi pagdating niya sa langit, meron siyang sarili mansion. May sarili siyang bahay-tahanan. Kasama niya ang Panginoon. And we will enjoy the bounty of heaven. Ang sabi ko sa asawa ko, mami, pagdating sa langit, tatakuha, hindi ka makakapagod. Kakain ka, hindi dahil nagugutom ka. Kakain ka just for the meal of God's service. Makikita mo ang tree of life. Namunga na natin dalawa. And you are free to eat it. You see? Lalakad ka sa ladaan ng ginto. Iinom ka ng tubig na napakalinaw at napakalinis. At kailanman hindi ka mapapagod. Lahat ng bagay dito sa lubang ginagawa natin for survival. Bakit ka nagtatrabaho? Di ba para kumain? Bakit ka kumakain? Para mabuhay. Bakit ka natutulog? Subukan mo ka matulog tuloy-tuloy 3 araw. Paglalamayan ka namin sa pang-4. Di ba? Alam niyo ba study ng mga scientists? Ang isang pagpupuyat, isang araw na pagpupuyat, ilang araw ang katumbas? 2 days. Na-delay ka tulog. Parang gisingan yun. Tuloy-tuloy yun. Yun ang kapalit ng isang araw. Kaya kasi niyo yung mga nasa call center, nakita niyo yung health card nyo, ang tataas. Kasi alam nila na yun ang kapalit. Kaya sa call center, pag silikon ka, magpahanda ka na ng kabaon. May kaibigan ako, Inubo. Sa Manila, dito sa Mandaluyong, the doctors. Nagpa-check up lang yun. Sumunod na text sa amin, paglalamayan na. Inubo lang yun. You know why? Kasi ang katawan natin, nagre-rejuvenate kapag natutulog tayo. Ang brain natin, nagre-recalibrate lahat. Pati puso, pati internal organs. Imagine na hindi ka natutulog kayo lang natin. Walang kain, walang tubig. You can last 3 days. Walang tulog. The 3rd day is your last. Oh, mamatay ka. Talong. Gusto niyo try? Oh. Pagka nakalampas kayo ng 3 days, sabihin niyo sa akin. Okay, so ito. Sa Ecclesiastes 12:13, nasabi rito ni Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter.
1. Fear God, 2. Keep His commandments. For this is the whole duty of men. Napansin niyo ba yung paalala ni David? Sinimplify lang ni Solomon. Sabi ni Solomon, this is the whole duty of men. What? To fear God and keep His commandment. Exactly doon sa paalala ng kanyang tatay. And remember, nung sinunod ni Solomon yung payo ng kanyang tatay, he became the wisest king ever. Hanggang sa panahon natin ngayon, wala pang mas wise si Solomon. And Solomon became the grandeur of kingship. Yung panahon ni Solomon, pag sinabi ni Solomon, kahit saan lahat ng tao, king na siya. At napagkaisa niya ang buong Israel. See? If you want to do great things in Christianity, first, charge yourself of the ministry. Dito sabi ito, fear God and keep His commandments. Simple. Di ba ang Ten Commandments sinimplify din ng Panginoon sa New Testament? Ang Ten Commandments, ginawang ilan ng Panginoon? 2. Ano yung una? Love the Lord. With what? Half your mind, half your sight, half your heart. Ano ba yan? No. Your whole heart. It means surrender. Ano yung pangalawa? Love your neighbor. Ten Commandments naging 2. Dito yung paalala ni David, ang dami, sinimplify ni Solomon, 2 din. Fear God and keep His commandments. Now, ito po ay hindi pakiusap. Tandaan nyo, hindi po nakiusap si David dito. He charged Solomon, his son. Kayong mga magulang, hindi rin po ako nakikiusap sa inyo. You are being charged by God to stand up. Sabi nga dito, hindi natin nadaanan. Stand up and be a man. Ano ibig sabihin? Be a man of God. Kailangan tayong mga magulang, makikita sa atin yung category. Ang problema kasi, ito po tandaan nyo, the first step of growing up sa mga bata is mimicry. Ang bata, habang lumalaki yan sa early age nila, mimicry. Naalala na, di ba? Tuwa-tuwa kayo sinasabi sa bata. Sabi mo, mama, mama. Sasabihin ng bata, mama, tuwa-tuwa ka na. Nagsasalita na siya. Pero ang totoo, mimimik ka na niya. Yun ang first stage of learning. Di ba? Kasi yun yung pagkagawin papa niya kasama niya. Ang salita niya, papa. Sasabihin ng mama, sabi mo mama, papa. Tampo si mama. Kasi bakit? The first stage is mimicry. Sa mga anak ninyo, ganun din po. Pag ang anak niyo balubal at tila walang aral, huwag niyo siyang tanongin, bakit nagkaganon siya? Sino tatanungin niyo? Sarili niyo. Paano ba kung ako palang ng ganitong anak? Nagkamali ka sa isang bahagi ng pagiging magulang. So dito si Solomon, sinarge siya, be a man. Yung mga anak natin, kailangan sila mag-grow up. Lalo sa panahon ngayon, dapat nila magtutunan ng tama at mali ng maaga. Otherwise, expect nyo, na paglaki nila, hindi nyo sila kasama sa church. Baka hindi mo kasama sa bahay. Okay? So, sana po may natutunan tayo sa thousands of years na isinulat para sa atin. Brad? Ako na rin ba? Invitation na rin po. Okay, tayo po yung magsika yung lahat. Atin pong ibigit ang ating mga mata. Simple lamang po yung ating pinag-aralan. 1 Kings chapter 2 verse 2, this is 1,000 years na aral. Pero kung dumating sa inyo ang mensahe ngayon, meron dito mga tao, meron dito sa atin hindi pa nararamdaman yung charge ng Panginoon sa kanya para gawin ang kanyang bahagi ng isang Kristiyano sa buhay nito. I challenge you. Gawin nyo yung araw na ito, gamitin yung araw na ito para makipag-usap at mangako sa inyo, Panginoon. Lord, I am ready to do my part
Lord, I am ready to be an active part of this church. Lord, I am ready to be a father. Lord, I am ready to be a mother. Lord, I am ready maging anak. Gamitin niyo ang araw na ito at ibuhin sa ating Panginoon. Pray na makita sa ating mga kahanan ang ilaw ng Kristyanismo. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Panginoon po sa papagaling sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Sa pagpunta ko sa church nito, ay hindi po nawalan ng kagad. Binuksan mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa akin. Ako, bilang isang Kristiyano, Panginoon, ay dumalalangin. Patawarin mo ako, Panginoon, sa pagiging niya. Patawarin mo ako, Panginoon, sa hindi paghanap sa aming tungkulin bilang bahagi ng aking pagiging Kristiyano. Panginoon, sa umagang ito, isinusulo ko sa iyo ang aking buhay. Isinusulo ko sa iyo ang aking pamilya. Isinusulo ko sa iyo, Panginoon, ang aking dalangin ng anak mo sa lugar na ito. Gamitin mo ako, Panginoon, para sa iyo palalagitan. Gamitin mo ako, Panginoon, para sa kinalaman ng aming salita. Gamitin mo ang buhay ito bilang sa magandang pagturo sa mga tao na nakapalibot sa akin. Maging ito mga aking mga anak, mga kapitbahay, mga kaibigan, tuloy na iyong community na Lord dahil lang. Gamitin mo ang aking pagturo upang magsalita ka sa kanilang mga buhay. O Diyos, kung ako man may kailangan at pagkukulang, isinusuko ko po ito sa iyo. Mabuti mo po ako na yung dulo sa nabulo sa krus ng Kalbaryo. Upang sa iyo, Panginoon, sa aking paglakad ay maging karapat-dapat ako sa iyo ng Panginoon. Lord, bahagi ako ng iglesia nito. Hindi para sa mga kalaman o katasino, kundi para naman sa iyong maluwalhatian. Nawa o Diyos, sa aking paglakad ngayon bilang isang Kristiyano, matulungan mo lang sa akin, maluwalhatian mo ang Panginoon, at makakalunwa ang hinihingi mo katubaran sa aking buhay. Maraming salamat po. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, ay pinibigay po namin lahat sa inyo sa kabilang pangalan po ng aming Panginoon at Panginoon sa Kristo Jesus. Amen.